Magandang araw sa inyo mga kaibigan, mga nanay, mga lola, at sa lahat ng nakikinig ngayon. Ako po si Elena, at ang kwentong isasalaysay ko sa inyo ay hindi isang ordinaryong kwento. Ito ang kwento kung paano ang isang pirasong kumot, isang kumot na ginawa ko mula sa aking pagmamahal, ang siyang naglantad sa pinakamadilim na lihim ng aking sariling pamilya. Nagsimula ang lahat sa isang hapon na hindi ko malilimutan. Ang hapon kung kailan ang pagmamahal ko bilang isang ina at bilang isang lola ay itinapon na parang basura. Kitang-kita ng dalawang mata ko, ang manugang kong si Angela, ang asawa ng yumaon kong anak na si Mateo, ay walang awang inihagis ang kumot ng aking nag-iisang apo, si Isabel, sa malaking basurahan sa labas ng kanilang bahay. Hindi lang iyon isang ordinaryong kumot. Iyon ay gawa ng aking mga kamay. Bawat sinulid, bawat tahi, ay nilagyan ko ng dasal at pagmamahal para sa aking apo. Iyon ang kumot na nagpapatulog sa kanya tuwing gabi. Iyon ang huling bagay na may alaala ng aking anak na si Mateo. Dahil mahal na mahal niya ang kumot na iyon. Ngunit para kay Angela, isa lang itong basura. Isang bagay na walang halaga. Habang pinapanood ko siyang itulak iyon sa lalim ng basurahan, kasama ng mga balat ng prutas at mga sirang gamit, naramdaman ko ang isang matinding kirot. Hindi lang sa puso ko, kundi sa buong pagkatao ko. Iyon ay isang sampal, isang malaking sampal sa aking dangal. Ang pagmamahal ko, ang alaala ng anak ko, itinuring niyang basura. Sa kulturang Pilipino, ang utang na loob ay napakahalaga. Pero sa sandaling iyon, nakita ko ang kahulugan ng pagiging walang utang na loob. Para bang sinasabi niya sa akin, wala ka ng silbi, Elena. Ang mga alaala mo, ang pagmamahal mo, basura lang ang mga iyan. Ang hiya, ang sakit, halos hindi ko kinaya. Sa harap ng mga kapitbahay, sa ilalim ng araw, pakiramdam ko, ako mismo ang itinapon niya, ang matandang walang kwenta. 3 taon na ang nakalipas mula nang mamatay si Mateo. 3 taon ng pagtitiis. 3 taon na sinubukan kong maging ilaw ng tahanan para sa kanila kahit sa malayo. Naintindihan ko ang kanyang pagluluksa, binigyan ko siya ng espasyo. Hindi ako naging pakialamerang biyenan. Tumatawag lang ako para kumustahin si Isabel. Nagpapadala ng pagkain, ng mga laruan. Lahat ng sakripisyo, ginawa ko. Dahil iyon na lang ang pamilyang natitira sa akin. Ngunit para kay Angela, ako ay isang istorbo. Isang anino mula sa nakaraan na gusto na niyang kalimutan. Ang mga tawag ko, madalas hindi sinasagot. Ang mga pagbisita ko, laging may dahilan para hindi matuloy. May sakit po si Isabel, Mama. Pagod po ako galing trabaho. Marami po kaming gagawin. Mga dahilan. Palaging may dahilan. Ako'y nag-iisa sa aking bahay habang sila ng apo ko ay unti-unting lumalayo. Para akong hangin, isang multo sa buhay nila. Walang pakialam kung nabubuhay pa ba ako o hindi. Inakala kong dala lang iyon ng pighati. Inakala kong kailangan niya lang ng panahon. Ngunit nang makita ko siyang itapon ng kumot na iyon, nang may ngiti pa sa kanyang mga labi, doon ko naintindihan. Hindi iyon pighati, iyon ay kalupitan. Iyon ang araw na napagtanto ko. Hindi ako bahagi ng pamilya nila. Ako ay isang bagay na kailangan na lang niyang itapon para makapagsimula siya muli. At sa hapon na iyon, nagpasya siyang ako na ang isusunod, ngunit nagkamali siya. Habang papalayo siya sa basurahan, isang apoy ang nag-alab sa loob ko. Isang apoy na matagal nang natutulog. Hindi ko hahayaan na ang alaala ng anak ko ay maging basura. Nang makaalis siya, patakbo akong lumapit. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuha ko ang kumot mula sa maruming supot. Niyakap ko ito, kahit marumi, kahit mabaho. Niyakap ko ito na parang buhay ng anak ko ang hawak ko. Dinala ko ito sa bahay, nilabhan ko ng maigi. At habang pinapatuyo ko ito, doon ko napansin, may kakaiba. May matigas na bagay sa loob, isang bagay na hindi dapat nandoon, isang lihim. Ang akala ni Angela, isang walang kwentang kumot lang ang itinapon niya. Ang akala niya, isang mahinang matanda na lang ang kaharap niya. Ang hindi niya alam, sa pagtapon niya sa kumot na iyon, ibinigay niya sa akin ang isang sandata. Ang kanyang lihim na yaman,
na magiging aking trump card. Iyong matandang lola na gusto niyang itapon at kalimutan? Ako iyon. At sa sandaling iyon, ang lolang kawawa ay naging isang mangangaso, isang inang naghahanap ng katotohanan para sa kanyang anak. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi lang ito tungkol sa galit. Ito ay tungkol sa pagbawi ng dangal. Ang dangal ng aking anak. Ang dangal ng aking pagiging ina. Habang hawak ko ang kumot na may tinatagong lihim, nangako ako sa sarili ko. Nangako ako sa puntod ng aking anak na si Mateo. Hindi ako mananahimik. Aalamin ko ang katotohanan. Gaano man ito kasakit, gaano man ito kadilim. Ibubunyag ko ang lahat ng kasinungalingan na bumabalot sa pamilyang ito. Gusto nilang maging boses na walang naririnig. Gusto nilang maging anino na walang nakikita. Ngayon, babawiin ko hindi lang ang respeto, kundi pati ang katarungan. Bibigyan ko sila ng isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Isang leksyon na maikukwento pa nila sa kanilang mga apo. Nhak nendiu lai, tronenthan matva moy goy. Mafenfuang. CTA and tuong tak kong jong. Kaya sa inyo, mga kaibigan, mga nanay, mga lola na nakikinig ngayon, naranasan nyo na bang maramdaman na kayo ay isang estranghero sa sarili ninyong tahanan? Naranasan nyo na bang ipagtabuyan ng mga taong pinag-alayan ninyo ng lahat? Kung oo, paki-like at share po ng video na ito. Iparating natin sa iba na hindi sila nag-iisa. At huwag po kayong kalimutang mag-comment sa ibaba. Kwentuhan ninyo ako. Sabihin ninyo sa akin saan kayo nanonood. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento dahil ang lihim na natagpuan ko sa loob ng kumot na iyon, ang lihim na iyon ay magbabago ng lahat. Samahan ninyo ako sa pagtuklas nito. Nasa loob ako ng aking kwarto. Tahimik ang buong bahay, ngunit ang isip ko ay nagwawala. Sa ibabaw ng aking kama ay nakalatag ang kumot. Ang kumot na sagisag ng pagmamahal ko sa aking apo. Ngunit ngayon, ito ay naging isang kahon ng misteryo. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang dahan-dahan kong hinihimas ang bahaging may matigas na bagay sa loob. Parihaba ito. Manipis, pero matigas. Hindi ito isang botones. Hindi ito isang laruan na naiwan. Ito ay sadyang itinago. Maingat na itinahi sa loob para walang sino man ang makapansin. Ngunit napansin ko. Kinuha ko ang maliit na gunting na laging nasa aking tabi para sa aking pananahi. Ang parehong gunting na ginamit ko sa paggawa ng kumot na ito. Parang may bumulong sa akin na ito na ang tamang panahon para buksan ang isang lihim. Huminga ako ng malalim. Sinimulan kong tanggalin ang tahi. Dahan-dahan, bawat hibla ng sinulid ay parang isang segundo na lumilipas. Ang bawat gupit ay lumilikha ng isang maliit na tunog sa katahimikan ng gabi. Tunog ng isang katotohanang malapit ng mabunyag. Nang sa wakas ay nagkaroon na ng sapat na butas. Ipinasok ko ang aking mga daliri. Malamig, makinis, isang bagay na metaliko. Dahan-dahan ko itong inilabas. At doon, sa ilalim ng ilaw ng aking lampara, nakita ko kung ano ito. Isang lumang cellphone. Isang maliit at itim na cellphone. Sa itsura nito, marahil ay 4 o 5 taon na ang tanda. Bakit? Bakit magtatago ang manugang ko ng isang lumang telepono sa loob ng kumot ng kanyang anak? Anong meron dito na kinailangan niyang itago sa ganitong paraan? At bakit niya ito itatapon ngayon, pagkatapos ng 3 taon? Ang mga tanong ay bumuhos sa aking isipan. Ngunit isa lang ang paraan para masagot ang mga iyon. Kailangan kong buksan ang teleponong ito. Sa aking drawer, mayroon akong isang kahon ng mga lumang charger. Mga charger ng mga lumang telepono namin nang yumaon kong asawa. Nagdasal ako na sana ay may isang gumana. At sa awa ng Diyos, may natagpuan ako na akma sa saksakan nito. Isinaksak ko ito sa pader, ang kabilang dulo sa telepono. At naghintay ako. Bawat segundo ay parang isang oras. Ang dibdib ko ay kumakabog ng malakas para akong naghihintay ng isang hatol. Pagkatapos ng ilang minuto, kumislap ang screen. Isang mahinang ilaw, nagcha-charge ito, buhay ito. Hindi ko ito iniwanan. Binantayan ko ito na para bang isang pasyente sa ospital. Pagkalipas ng halos kalahating oras, umilaw na ng buo ang screen.
Wala itong password, wala itong lock. Bumukas ito diretso sa home screen. Para bang gusto nitong mabuksan. Para bang naghihintay lang ito na may makahanap sa kanya. Nanginginig ang aking daliri habang pinipindot ko ang mga icon, mga mensahe, gallery, mga tala. Saan ako magsisimula? Pinili ko ang gallery, ang mga larawan. Ang mga larawan ang laging nagsasabi ng katotohanan. At hindi ako nagkamali. Ang unang larawan ay isang larawan ni Angela. Nakangiti. Nasa isang magarang restaurant, ngunit hindi siya nag-iisa. May isang lalaki sa tabi niya. Isang lalaking hindi ko kilala. Gwapo, bata. Ang braso ng lalaki ay nakaakbay sa kanya at hinahalikan siya nito sa pisngi. Tiningnan ko ang petsa ng larawan. 4 na taon na ang nakalipas. Buhay pa si Mateo noon. Kasal pa sila. Dinurog ang puso ko. Ang anak ko, ang mabait at mapagmahal kong anak, ay niloloko pala. Pinagtatak sila ng babaeng pinakamamahal niya. Nagpatuloy ako sa pag-scroll. Mas marami pang litrato. Si Angela at ang lalaking iyon sa isang beach. Sa isang hotel, sa loob ng kotse. Magkayakap, naghahalikan. Ang lahat ng litrato ay kuha noong mga panahong asawa pa niya ang anak ko. Umiyak ako. Umiyak ako para sa sakit na hindi naramdaman ng anak ko. Umiyak ako para sa kataksilan na hindi niya kailanman nalaman. Ngunit hindi iyon ang pinakamasaklap. May nakita akong folder ng mga video. Isa lang ang pinindot ko. At sana hindi ko na lang ginawa. Isang video na kuha sa loob mismo ng pamamahay nila. Ang sala nila ni Mateo. Nakilala ko ang sopa, ang mesa, ang mga palamuti sa dingding. At pagkatapos, pumasok sila, si Angela at ang lalaking yon. Nagtatawanan. Nakaakbay ang lalaki sa baywang niya. Hinalikan siya at pagkatapos, nagbagsakan sila sa sopa. Pinatay ko ang video. Hindi ko na kaya. Nasusuka ako. Nasusuka ako sa galit at sa pandidiri. Ngunit kailangan kong malaman ang lahat. Para sa anak ko. Para kay Mateo. Binuksan ko ang mga mensahe. Mahahabang usapan sa pagitan ni Angela at ng isang contact na nakasave lang bilang H. Sinimulan kong basahin. Mga mensahe mula rin 4 na taon na ang nakalipas. Sa una, mga matatamis na salita. Sabi ni Angela, mahal na niya ito. Na-miss na niya ito. Na ayaw na niyang magpanggap sa harap ni Mateo. Ang pangalan ng anak ko, si Mateo. Binanggit niya na parang isang istorbo. Isang hadlang sa kanilang kaligayahan. Habang nagbabasa ako, ang mga mensahe ay nagiging mas madilim. Mas desperado. Sabi ni Angela sa lalaki, gusto na niyang makasama ito habang buhay. Pero hindi raw papayag si Mateo sa diborsyo. Masyado daw tradisyonal ang anak ko. Hindi raw siya nito pakakawalan. At pagkatapos, nabasa ko ang mensaheng bumasag sa aking kaluluwa. Isang mensahe mula kay Angela. Sabi niya, kailangan may ibang paraan. Hindi ko na kaya ito. Kailangan siyang mawala. Kailangan siyang mawala. Nabitiwan ko ang telepono. Nahulog ito sa kama. Huminto ang aking paghinga. Paulit-ulit kong binasa sa isip ko ang mga salitang iyon. Hindi maaari. Hindi ito totoo. Pinulot ko muli ang telepono. Nag-scroll pa ako. Sumagot ang lalaki. Sabi niya, huwag kang magsalita ng mga kalokohan. Maghintay lang tayo. Makakahanap tayo ng paraan. Ngunit mapilit si Angela. Sunod-sunod na mensahe. Mas desperado. Ayoko nang maghintay. Gusto ko nang makasama ka ngayon. Si Mateo ang problema. Kung wala siya, malaya na tayo. Pagkalipas ng ilang araw, isa pang mensahe. Mas nakakakilabot. Nakausap ko na ang isang tao. Isang taong makakatulong sa atin. Kailangan ko lang magtiwala ka sa akin. Nag-aalalang sumagot ang lalaki. Anong ginawa mo? Sino ang kinausap mo? Ngunit hindi na nagbigay ng detalye si Angela. Sinabi lang niya na malapit nang maayos ang lahat. Na malapit na silang maging malaya. Ang mga mensahe ay biglang natapos. 1 linggo bago mamatay si Mateo. At pagkatapos, may isa pa akong nakita. Sa notes ng telepono, isang tala. Isinulat 2 araw bago ang aksidente. Nakasulat dito, Martes, 3:00 ng hapon, mag-isa lang siya.
kailangang magmukhang natural ang lahat. Isang aksidente, walang dapat makahalata. Nanghina ang aking mga tuhod, napaupo ako sa kama. Ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Hindi aksidente ang pagkamatay ng anak ko. Ang anak ko ay pinatay. At si Angela, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang ina ng kanyang anak, ay kasama sa lahat ng ito. Siya ang nagplano. Siya ang utak. Ang babaeng umiyak sa aking balikat sa ospital ay isang mamamatay tao. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Buong gabi, nakaupo lang ako sa aking kama. Hawak-hawak ang telepono na parang isang ahas na makamandag. Binasa ko ng paulit-ulit ang mga mensahe. Ang bawat salita ay parang isang patalim na tumutusok sa aking puso. Ang alaala ng pagpanaw ni Mateo ay bumalik sa akin. Ang sabi ng doktor, malubhang pinsala sa ulo dahil sa pagkahulog sa hagdan. Isang aksidente. Iyon ang pinaniwalaan ko sa loob ng 3 taon. Iyon ang kasinungalingang ipinain nila sa akin. Ngayon, lahat ay nagbago. Ang mga luha ni Angela sa ospital, hindi iyon luha ng pighati. Iyon ay luha ng isang magaling na aktres. Ang mga mantsa ng dugo sa kanyang damit, hindi iyon dugo mula sa pagtulong. Iyon ay dugo mula sa krimen. Nang mag-umpisang sumikat ang araw, nawala na ang aking mga luha. Ang pumalit dito ay isang matinding galit. Isang galit na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. At kasama ng galit na iyon ay isang desisyon. Hindi ako pwedeng manahimik. Hindi ko hahayaan na si Angela ay magpatuloy sa kanyang buhay na parang walang nangyari. Napalakihin si Isabel gamit ang mga kamay na may bahid ng dugo ng sarili niyang ama. Ngunit kailangan ko ng tulong. Hindi ko ito kaya ng mag-isa. Sino ang paniniwalaan ang isang matandang babae na may hawak na teleponong nakuha sa basurahan? Baka isipin pa nilang nababaliw na ako. Kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan ko. Isang taong hindi ako huhusgahan. Isang taong maniniwala sa akin. At isa lang ang pumasok sa isip ko. Si Gloria. Si Gloria ang aking kapitbahay at matalik na kaibigan, ang aking komadre. Simula nang mamatay ang asawa ko, siya na ang naging sandalan ko. Alam niya ang lahat ng sakit na pinagdaanan ko. Alam niya kung gaano ko kamahal si Mateo at si Isabel. At higit sa lahat, alam niyang hindi ako gagawa ng ganitong kwento. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan siya. Pangatlong ring, sinagot niya. Inaantok pa ang kanyang boses. Elena, ayos ka lang ba? 6:00 pa lang ng umaga, sabi niya. Huminga ako ng malalim. Gloria, kailangan mong pumunta dito sa bahay. Ngayon na, agad-agad. Natahimik siya sandali. Narinig ko ang kaluskos sa kabilang linya. Papunta na ako. At ibinaba niya ang telepono. Pagkalipas ng 15 minuto, kumakatok na si Gloria sa aking pinto. Binuksan ko ito. Tiningnan niya ako ng may pag-aalala. Nakatali pa ang buhok niya sa isang mabilis na ponytail. Nakasuot ng sweater sa ibabaw ng kanyang pantulog. Anong nangyari? Ang itsura mo parang nakakita ka ng multo, sabi niya. Hindi ako nagsalita. Pinapasok ko lang siya at isinara ang pinto. Dinala ko siya sa aking kwarto. Ipinakita ko sa kanya ang kumot na nakalatag sa kama at ang teleponong nakasaksak pa rin sa charger. At nagsimula akong magkwento. Ikinuwento ko lahat. Mula sa pagkita ko kay Angela na itinatapon ng kumot, sa pagkuha ko nito, sa pagkakahanap ko sa telepono, at sa lahat ng natuklasan ko sa loob nito. Ang mga litrato, ang mga video, ang mga mensahe, ang tala. Nakikinig lang si Gloria, walang kibo. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkabigla patungo sa matinding galit at pangingilabot. Nang matapos akong magsalita, kinuha niya ang telepono. Tiningnan niya ang lahat, ang mga litrato, ang mga mensahe, ang tala. Nanginginig din ang kanyang mga kamay. Nang tumingin siya sa akin, may mga luha na sa kanyang mga mata. Diyos ko, Elena, bulong niya. Ito ay ebidensya ng pagpatay. Tumango ako. Alam ko, pero hindi ako pwedeng dumiretso sa pulis. Kailangan ko ng mas maraming patunay. Kailangan kong malaman kung sino ang lalaking iyon. Kailangan kong maintindihan ang lahat bago ako gumawa ng susunod na hakbang. Umupo si Gloria sa kama.
Nag-isip siya sandali. Paano kung tingnan natin ang social media ni Angela? Baka naroon sa mga contact niya ang lalaking iyon, mungkahi niya. Magandang ideya. Kinuha ko ang aking laptop, binuksan ko ang Facebook, hinanap ko ang profile ni Angela. Hindi ito naka-private, nakikita ko ang lahat. Ang kanyang mga litrato, ang kanyang mga post, ang kanyang mga kaibigan. Sinimulan kong tingnan ang listahan ng kanyang mga kaibigan. Daan-daan ang pangalan. Masyadong marami para isa-isahin. Sumilip si Gloria sa aking balikat. Hanapin mo ang mga lalaking nagsisimula sa letrang H. Iyon ang kontak sa telepono, hindi ba? Tumango ako. Tama siya. H? Sinimulan kong i-filter ang paghahanap. Ilang pangalan ang lumabas? Henry, Harold, Hugo, Hector. Isa-isa kong binuksan ang bawat profile. Hinahanap ko ang mukha ng lalaki sa mga litrato, ang lalaking kasama ni Angela. Tiningnan ko si Henry. Hindi siya. Si Harold, hindi rin. Masyadong matanda si Hugo, hindi tumutugma si Herbert. At pagkatapos, binuksan ko ang profile ni Hector, Hector Morales. At naroon siya, ang parehong mukha, ang parehong madilim na mga mata, ang parehong ngiti. Siya nga, ang lalaki sa mga litrato, ang lalaking kasama ni Angela sa pagpaplano na patayin ang anak ko. Siya nga, bulong ko. Tumingin si Gloria sa screen. Sigurado ka? Tanong niya. Bumalik ako sa telepono. Ikinumpara ko ang mga litrato. Walang duda. Iisang tao lang sila. Bumalik ako sa kanyang Facebook profile. Sinimulan kong mag-imbestiga. Hector Morales, 31 taong gulang. Nakatira sa parehong lungsod. Nagtatrabaho sa isang construction company. Tiningnan ko ang kanyang mga public photos. May ilang mga luma. Pero walang bagong litrato kasama si Angela. Para bang binura na nila ang lahat ng bakas ng kanilang relasyon. Kailangan natin siyang hanapin, sabi ko. Tumango si Gloria. Pero mag-ingat ka, Elena. Kung kasabwat ang lalaking ito sa pagkamatay ni Mateo, maaaring delikado siya. Alam ko iyon, pero wala akong pakialam. Kailangan ko ng mga sagot. Kailangan ko ng hustisya para sa aking anak. Nag-isip si Gloria ng isang bagay na hindi ko naisip. Paano kung puntahan natin ang bahay ni Angela? Baka may makita tayong iba pang ebidensya, mga dokumento, mga email, isang bagay na magdudugtong sa lahat. Nag-isip si Gloria. Mapanganib. Pero may punto siya. Kung itinago ni Angela ang telepono sa kumot ni Isabel, baka may iba pa siyang mga tinatago. Hindi tayo pwedeng basta-basta na lang pumasok doon, sabi ko. Kailangan natin ng dahilan. Paano kung sabihin mong gusto mong makita si Isabel? Na-miss mo na ang apo mo? Habang nililibang mo siya, ako naman ang dahan-dahang maghahanap. Hindi perpektong plano. Ngunit iyon lang ang mayroon kami. Nagpasya kaming subukan ito. Sa hapon ding iyon. 2 matandang babae. Laban sa isang halimaw na nakatago sa likod ng isang magandang mukha. Ngunit magkasama kami. At iyon ang mahalaga. 3:00 ng hapon. Nasa tapat na kami ng bahay ni Angela. Ang parehong bahay kung saan naaksidente ang anak ko. Ang puting pintura, ang magandang hardin, lahat ay isang maskara. Isang maskara para sa kasamaang naganap sa loob ng mga pader na iyon. Bago kami bumaba ng sasakyan, tiningnan ako ni Gloria. Handa ka na ba dito? Tanong niya. Huminga ako ng malalim. Hindi, pero kailangan kong gawin. Ang plano ay simple. Mauuna ako. Sasabihin kong gusto kong makita si Isabel. Pagkatapos ng ilang minuto, susunod si Gloria. Magkukunwari siyang nakalimutan ang isang bagay sa kotse at makikigamit ng banyo. Habang ako ang kausap ni Angela, siya ang maghahanap. Nag-doorbell ako. Ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis na parang gusto nang lumabas sa aking dibdib. Narinig ko ang mga yabag. Bumukas ang pinto at naroon si Angela. Nakasuot ng itim na pantalon at kulay salmon na blusa. Perpekto ang ayos ng buhok. Perpekto ang makeup, gaya ng dati. Hello po, Mama Elena, sabi niya na may malamig na ngiti. Tuloy po kayo. Pumasok ako, amoy lavender ang buong bahay. Malinis, maayos, perpekto, masyadong perpekto, na para bang walang masamang nangyari dito kailanman. Nasaan si Isabel? Tanong ko. Nasa taas po, sa kwarto niya. Tatawagin ko lang po, sabi niya at umakyat sa hagdan. Ang parehong hagdan
kung saan nahulog si Mateo. Tinitigan ko ang bawat baitang. Naghahanap ng kahit anong senyales, ngunit wala. Bumaba si Angela na karga-karga si Isabel. Ang laki na ng apo ko, 3 taon na siya. Ang kanyang buhok ay kulot at itim, tulad ng kay Mateo. Ang kanyang mga mata ng aking anak. Ang makita siya ay parang pinipiga ang puso ko sa tuwa at sakit. "Hi Lola," sabi ni Isabel sa kanyang matamis na boses. Inilahad niya ang kanyang mga braso sa akin. Kinuha ko siya. Niyakap ko ng mahigpit. Amoy baby shampoo at inosente. Siya na lang ang tanging purong bagay na naiwan mula sa aking anak. "Miss na miss ka na ni Lola, mahal ko, bulong ko." Nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang manika habang pinapanood ko si Angela sa gilid ng aking mata. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, hawak ang kanyang telepono. Tila balisa. Tila may hinihintay. Iyon na ang pagkakataon ko. Kinuha ko ang aking telepono. Nagpadala ako ng mabilis na mensahe kay Gloria. "Pumasok ka na." Ilang minuto lang, tumunog ang doorbell. Nagulat si Angela. "May inaasahan po ba kayong bisita?" tanong niya. Umiling ako. Pumunta siya sa pinto. Naroon si Gloria, may mabait na ngiti. "Hello, pasensya na sa abala. Ako si Gloria, kapitbahay ni Elena. Kasama niya ako pero naiwan ko ang isang bagay sa kotse. Pwede bang makigamit ng banyo?" "Emergency lang," sabi ni Gloria, na parang isang tunay na aktres. Nag-alinlangan si Angela. Tumingin siya sa akin. Tumango ako, na parang normal lang ang lahat. "Sige po," sabi ni Angela. "Diretso lang po, unang pinto sa kaliwa." Pumasok si Gloria. Nagbigay siya sa akin ng isang mabilis na tingin. Naintindihan ko ang mensahe. Maghahanap na siya. Kailangan ko ng oras. Nagsimula akong magsalita. Tinanong ko si Angela tungkol sa trabaho, kung paano niya kinakaya ang lahat, kung kailangan niya ng tulong kay Isabel. Maikli ang mga sagot niya, pabalang. Panay ang tingin sa kanyang telepono. Sinubukan kong banggitin si Mateo. Sinabi kong may nakita akong mga lumang litrato niya na gusto kong ipakita kay Isabel kapag malaki na siya. Sa pagbanggit ko sa pangalan ng aking anak, nanigas siya. "Opo, sige po, kapag malaki na siya," sabi niya na may kakaibang diin sa kanyang boses. Tumingin siya sa pasilyo. "Ang tagal naman yata ng kaibigan niyo." "Alam mo na, sa aming edad, lahat ay mabagal," pagdadahilan ko. Hindi siya mukhang kumbinsido, tumayo siya. Titingnan ko lang po siya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Kailangan ko siyang pigilan. "Sandali, Angela, may gusto akong itanong sa'yo." Huminto siya. Tumingin siya sa akin. "Ano po iyon?" Huminga ako ng malalim. "Yung kumot ni Isabel, yung ginanchilyo ko para sa kanya. Hindi ko na nakikita lately. Ginagamit pa ba ninyo?" Nagbago ang kanyang mukha. Sa isang segundo, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Pagkatapos, bumalik ang kanyang kalmadong anyo. "Ang kumot?" "Opo, nasa labahan po. Nadumihan kasi." Nagsisinungaling siya. Alam kong nagsisinungaling siya. Ngunit hindi ko pa pwedeng sabihin iyon. Mabuti naman. Akala ko na wala na. Mahal na mahal pa naman iyon ni Mateo. Sinadya kong banggitin muli ang anak ko. Ngumuso si Angela. "Opo, maraming mahal si Mateo." May pait sa kanyang tono. Bago pa ako makasagot, lumabas na si Gloria mula sa pasilyo. "Pasensya na sa abala, okay na ako." Tiningnan siya ni Angela ng may hinala. Lumapit si Gloria sa akin. Hinawakan niya ang aking balikat. Iyon na ang senyales. May nahanap siya. Kailangan na naming umalis. Nagpaalam kami. Halos itulak kami ni Angela palabas ng pinto. Tahimik kaming naglakad pabalik sa kotse. Nang makasakay kami, hindi na ako makapaghintay. "Anong nahanap mo?" Dumukot si Gloria sa kanyang bag. Inilabas niya ang isang malaking brown envelope. Nasa kwarto niya, sa loob ng aparador, nakatago sa ilalim ng mga kahon. Binuksan ko ang sobre. Sa loob, may mga dokumento. Mga papeles ng life insurance ni Mateo. Ang aking anak ay may policy na nagkakahalaga ng 25 milyong piso at ang benepisyaryo ay si Angela. Ang buong halaga ay nakuha niya 3 buwan pagkatapos mamatay ni Mateo. Mayroon ding mga bank statement,
Malalaking transfer ng pera. Isa na nagkakahalaga ng 10 milyong piso sa isang account na nakapangalan kay Hector Morales. Diyos ko, bulong ko. Binayaran niya. Binayaran niya si Hector para tulungan siyang patayin si Mateo. Tumango si Gloria. At may isa pa. May inilabas siyang isa pang papel. Isang kopya ng birth certificate. Birth certificate ni Isabel. Ngunit mayroong kakaiba. Ang pangalan ng ina ay hindi Angela. Ang nakasulat ay Lydia Torres. Sino si Lydia Torres? Tanong ko. Umiling si Gloria. Hindi ko alam, pero ayon sa dokumentong ito, siya ang tunay na ina ni Isabel. Hindi si Angela. Huminto ang mundo ko. Wala akong maintindihan. Hindi anak ni Angela si Isabel, pero buntis siya. Nakita ko. Nakita naming lahat. Itinuro ni Gloria ang petsa sa birth certificate. Tingnan mo ang petsa ng kapanganakan ni Isabel. Hindi ito tumutugma sa sinabi ni Angela sa atin. May pagkakaiba ng 2 buwan. Tiningnan ko. Tama si Gloria. Ang misteryo ay lalong lumalalim. Ang kasinungalingan ay lalong lumalaki. Hindi lang pala mamamatay tao si Angela. Isa rin siyang magnanakaw ng isang sanggol. Pag-uwi namin sa bahay, inilatag namin ang lahat ng ebidensya sa mesa. Ang telepono, ang mga litrato, ang mga papeles ng insurance, ang birth certificate. Para kaming mga detective na bumubuo ng isang nakakatakot na puzzle. Ang kwento ay nabubuo na. Pinatay ni Angela si Mateo para makuha ang pera sa insurance. Ginamit niya si Hector para gawin ito. Binayaran niya ito. Ngunit may isa pang kwento. Ang kwento ni Lydia Torres at ni Isabel. Kailangan nating hanapin ang impormasyon tungkol kay Lydia, sabi ko. Binuksan ko muli ang aking laptop. Hinanap ko ang kanyang pangalan online. Lydia Torres. Maraming lumabas na profile, ngunit wala sa mga ito ang tila tumutugma. Idinagdag ko ang pangalan ng aming lungsod sa paghahanap. At doon, may nakita ako. Isang artikulo mula sa isang lokal na pahayagan. 4 na taon na ang nakalipas. Ang headline, Batang ina nawawala. Pamilya humihingi ng tulong para matagpuan si Lydia Torres. May kasama itong litrato. Isang dalagang 23 taong gulang, mahaba ang buhok at may malungkot na mga mata. Ayon sa artikulo, naglaho siya na parang bula at iniwan ang kanyang 2 buwang gulang na sanggol. Si Isabel, bulong ko. Nawala si Lydia at iniwan si Isabel. Binasa ni Gloria ang artikulo sa likuran ko. O baka hindi niya ito iniwan. Baka si Angela ang nagpawala sa kanya. Nanlamig ang aking dugo sa ideyang iyon. Sa tingin mo, pinatay din ni Angela si Lydia? Hindi ko alam, sabi ni Gloria. Pero isipin mo, kailangan ni Angela ng isang sanggol para makumpleto ang kanyang perpektong pamilya kasama si Mateo. Baka nakilala niya si Lydia. Baka sinamantala niya ang kahinaan nito. At nang hindi na niya ito kailangan, inalis niya ito. Isang nakakakilabot na teorya, ngunit umaangkop ito sa lahat. Naghanap pa ako ng impormasyon tungkol sa pagkawala ni Lydia. Nakahanap ako ng isa pang artikulo, mas bago. Mula 6 na buwan lang ang nakalipas. Mga labi ng nawawalang dalaga na tagpuan, kinilala bilang si Lydia Torres. Natagpuan ang kanyang katawan sa isang abandonadong lote sa labas ng lungsod. Ang investigasyon ay isinara. Sanhi ng pagkamatay, pinsala sa ulo. Pinsala sa ulo. Ang parehong sanhi ng pagkamatay ni Mateo. Hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lamang. Pinatay niya siya, sabi ko, nanginginig ang boses. Pinatay ni Angela si Lydia para makuha si Isabel. At pagkatapos, pinatay niya si Mateo para makuha ang pera. Hinawakan ni Gloria ang aking kamay. Ang kamay niya ay nanginginig din. Elena, masyado na itong malaki. Kailangan na nating pumunta sa pulis. Ngayon na. Tama siya. Hindi na namin kayang mag-imbestiga ng kami lang. Ito ay ebidensya na hindi lang ng isang pagpatay, kundi 2. At marahil, higit pa. Kailangan na namin ng tulong mula sa mga profesional. Kinuha ko ang aking telepono. Hinanap ko ang numero ng presinto ng pulisya sa aming lugar. Diniyal ko ito. Sumagot ang isang boses ng lalaki. Police station. Paano po ako makakatulong? Huminga ako ng malalim.
Ang bawat salita ay mabigat. Kailangan kong i-report ang isang pagpatay, sabi ko. Natahimik ako sandali, pagkatapos ay itinama ko ang aking sarili. 2 pagpatay at mayroon akong mga ebidensya. Binigyan nila ako ng appointment para sa susunod na araw. Isang detective na nagngangalang Jose Reyes ang hahawak sa kaso. Pinadala nila ang lahat ng ebidensya na mayroon ako. Nang gabing iyon, muli hindi ako nakatulog, ngunit hindi na dahil sa galit o pighati. Ngayon, ang nararamdaman ko ay takot. Takot para sa aking apo, si Isabel. Ang aking apo ay hindi ko tunay na kadugo, ngunit hindi iyon mahalaga. Siya ay anak ni Mateo sa kanyang puso. Minahal niya ito, inalagaan niya ito. At ngayon, ang batang iyon ay nasa kamay ng isang mamamatay tao. Nasa kamay ng babaeng pumatay sa kanyang tunay na ina at sa kanyang kinagis ng ama. Hindi ko hahayaan na manatili si Isabel kay Angela. Kailangan kong ilayo ang apo ko sa bahay na iyon. Kailangan ko siyang protektahan. Ngunit bago iyon, kailangan kong paniwalaan ng mga pulis ang aking kwento. Kailangan nilang mag-imbestiga. Kailangan nilang arestuhin si Angela. Kailangan nilang bigyan ng hustisya ang lahat ng kanyang mga biktima. Ang laban ay nagsisimula pa lang. At ako, isang 69 anyos na lola, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Ngunit hindi ako susuko para kay Mateo, para kay Lydia, at higit sa lahat, para kay Isabel. 9:00 ng umaga. Kasama ko si Gloria, pumasok kami sa presinto ng pulisya. Ang gusali ay kulay abo, malamig, amoy lumang papel at kape. Isang mabigat na pakiramdam ang bumalot sa akin. Ito na, walang atrasan. Isang babaeng pulis sa front desk ang sumalubong sa amin. Sinabi naming may appointment kami kay Detective Jose Reyes. Pinaghintay niya kami sa isang maliit na silid. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa aking kaba. Pagkalipas ng 15 minuto, isang lalaki ang pumasok. Nasa mga 45 taong gulang. Matangkad, maikli ang buhok na may mga puti na sa gilid at may mga matang matalas. Parang kayang basahin ang iyong kaluluwa. Ginang Elena? Tanong niya. Tumango ako. Ako si Detective Jose Reyes. Halikayo, pasok kayo, sabi niya at iginiya kami sa kanyang opisina. Isang silid na puno ng mga filing cabinet at mga folder. May mga litrato sa dingding. Siguro mga kasong nalutas na niya. Umupo kami sa tapat ng kanyang mesa. Umupo siya sa kanyang silya. Kumuha siya ng isang notepad at isang ballpen. Tumingin siya sa akin ng diretso sa mata. Sabihin ninyo sa akin ang lahat mula sa simula. Huminga ako ng malalim at nagsimula akong magsalita. Ikinuwento ko ang lahat. Ang pagkamatay ni Mateo, ang sinabi ni Angela na isa itong aksidente. Ang kumot na nakita ko sa basurahan. Ang teleponong nakatago sa loob, ang mga litrato, ang mga video, ang mga mensahe, ang nakasulat sa tala. Inilabas ko ang lahat ng ebidensya. Ang telepono, ang mga kopya ng insurance, ang bank transfer kay Hector Morales, ang birth certificate ni Isabel na may pangalan ni Lydia Torres, ang mga artikulo tungkol sa pagkawala at pagkatagpo sa katawan ni Lydia. Habang nagsasalita ako, nakikinig lang si Detective Reyes. Walang kibo. Sinusulat niya ang bawat detalye. Seryoso ang kanyang mukha. Nakatutok. Nang matapos akong magsalita, sumandal siya sa kanyang upuan. Tinitigan niya ang mga ebidensya sa kanyang mesa. Ginang Elena, sabi niya sa wakas, ito ay isang seryosong bagay. Seryosong seryoso. Kung totoo ang lahat ng sinasabi ninyo, hindi lang 2 pagpatay ang pinag-uusapan natin dito. Posibleng 3, kung isasama natin ang tunay na ama ng bata. Natigilan ako. Ang tunay na ama, hindi ko iyon naisip. Kung hindi anak ni Angela si Isabel, mayroon siyang ama, isang lalaking kasama ni Lydia Torres. May alam po ba kayo tungkol sa kanya? Tanong ko. Umiling ako. Wala po akong nakitang kahit ano. May isinulat ang detective. Iimbestigahan ko yan. Ngunit una sa lahat, kailangan kong i-verify ang lahat ng ebidensyang ito. Anong gagawin ninyo? Tanong ni Gloria. Bubuksan kong muli ang kaso ng pagkamatay ng inyong anak, Ginang Elena.
Hihilingin ko ang pahintulot na hukayin ang kanyang mga labi para sa isang pangalawang autopsy. At iimbestigahan kong mabuti ang pagkamatay ni Lydia Torres. At syempre, kakausapin ko si Hector Morales. Naramdaman ko ang isang malaking ginhawa. Sa wakas, may nakikinig sa akin, may gagawa ng aksyon. At si Angela, aarestuhin niyo na po ba siya? Tanong ko, puno ng pag-asa. Umiling ang detective. Hindi pa. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya bago ako mag-issue ng arrest warrant. Ayokong makatakas siya kung maghinala siyang iniimbestigahan na natin siya. May punto siya. Ngunit nakakadismaya. Pero paano si Isabel? Nasa kanya pa rin po ang apo ko. Tiningnan ako ng detective nang may habag. Naiintindihan ko po ang inyong pag-aalala. Ngunit sa mata ng batas, si Angela ang legal na tagapag-alaga ng bata. Hindi ko siya maaaring kunin nang walang utos mula sa korte. At para doon, kailangan ko ng matibay na pruweba. Hindi pa po ba sapat ang telepono? Tanong ko. Bumuntong hininga ang detective. Mahalagang ebidensya iyan. Pero ang isang magaling na abogado ay maaaring sabihin na itinanim lang iyan, na hindi natin alam kung saan talaga nanggaling. Kailangan ko ng higit pa. Kailangan ko ng mga testimonya, ng forensic evidence, ng mga malinaw na koneksyon. Naramdaman ko ang kawalan ng pag-asa. Gaano po katagal ang aabutin ng lahat ng ito? Tanong ni Gloria. Nagkibit balikat ang detective. Depende. Kung mahanap ko ang hinahanap ko, baka ilang linggo lang. Kung hindi, maaaring abutin ng ilang buwan. Wala akong ilang buwan. Hindi ko maaaring iwan si Isabel kay Angela nang ganoon katagal. May isa pa po, sabi ko. Nung pumunta kami sa bahay niya kahapon, balisa si Angela. Panay ang tingin sa telepono niya, para siyang may hinihintay o may binabalak. Isinulat din iyon ng detective. May ideya po ba kayo kung ano iyon? Umiling ako. Wala po, pero kinakabahan ako. Sige, maglalagay ako ng discreet surveillance sa kanyang bahay. Kung may susubukan siyang gawin, malalaman natin. Medyo gumaan ang aking pakiramdam. Kahit paano, babantayan siya. Malalaman nila kung susubukan niyang tumakas o saktan si Isabel. Nagpaalam kami sa detective. Ibinigay niya sa amin ang kanyang personal na numero. Tawagan ninyo ako kung may mapansin kayong kakaiba, sabi niya. Kahit anong oras. Umalis kami ni Gloria sa presinto. Mataas na ang araw, mainit. Ngunit ako ay nanlalamig sa loob. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Gloria. Maghihintay, sabi ko ng may pait. Maghihintay at magdarasal na sana ay makahanap sila ng sapat na ebidensya para arestuhin siya. Ang mga sumunod na araw ay isang pahirap, isang torture. Bawat oras ay parang walang katapusan. Hindi ko maalis sa isip ko si Isabel. Kung ayos lang ba siya? Kung naghihinala na ba si Angela? Kung susubukan ba niyang tumakas? Ngunit ang alam ko, ang gulong ng katarungan ay nagsimula ng umikot at hindi na ito mapipigilan. Tumawag sa akin si Detective Reyes pagkalipas ng 2 araw. May mga update na siya. Kinausap nila si Hector Morales. Sa una, todo tanggi. Halos hindi niya raw kilala si Angela. Magkatrabaho lang daw sila noon. Ngunit nang ipakita sa kanya ang mga litrato at mensahe mula sa telepono, bumigay siya, inamin niya ang kanilang relasyon. Inamin niya na kinausap siya ni Angela tungkol sa pag-alis kay Mateo. Ngunit iginiit niya, nanumpa siya, na hindi siya pumayag. Sinabi niya raw kay Angela na nababaliw na ito, na ayaw niyang maging parte ng plano. Ngunit, ang bank transfer ay nagsasabi ng ibang kwento. Giniit siya ng detective. Ipinakita sa kanya ang mga statement. Ang 10 milyong piso na ipinadala sa kanya ni Angela, 3 buwan pagkatapos mamatay ni Mateo. Hindi maipaliwanag ni Hector, isang utang daw iyon. Pinahiram daw siya ni Angela para magsimula ng negosyo. Ngunit wala siyang maipakitang dokumento para patunayan ito. Ikinulong ko siya pansamantala, sabi sa akin ng detective sa telepono. Sana umamin na siya. Kung hindi, mapipilitan akong pakawalan siya. Wala pa akong sapat na ebidensya para manatili siyang nakakulong. Nang gabing iyon, humingi ng abogado si Hector. At tumigil na sa pagsasalita. Kinailangan siyang pakawalan ng detective.
Ngunit ang imbestigasyon ay nagpatuloy. Hinukay nila ang mga labi ni Mateo. Ang pangalawang autopsy ay nagbunyag ng isang bagay na hindi nakita sa una. May mga senyales ng pagpupumiglas sa kanyang mga pulso. Mga pasa na nagpapahiwatig na may humawak sa kanya ng mahigpit. Hindi ito isang aksidenteng pagkahulog. Ang anak ninyo ay pinigilan at itinulak sa hagdan, kinumpirma ng detective. Tumulo ang aking mga luha. Ang malaman ng katotohanan ay masakit. Ngunit kailangan. Si Mateo ay karapat-dapat sa hustisya. Inimbestigahan din nila ng mas malalim ang pagkamatay ni Lydia Torres. Natuklasan nila na ang lupang pinagtapunan sa kanyang katawan ay pag-aari ng isang kumpanya. Isang kumpanyang pinagtrabahuan ni Hector Morales bilang isang supervisor. Ang koneksyon ay malinaw. May access si Hector sa lugar na iyon. Maaari niyang dalhin ang katawan doon, ibaon ito ng walang makakahalata. Bukod pa rito, sinuri nila ang mga adoption record ni Isabel. Wala. Walang record ng legal na pag-aampon. Sa mata ng batas, si Isabel ay nakarehistro pa rin bilang tunay na anak ni na Angela at Mateo. Ngunit ang orihinal na birth certificate ay nagsasabi ng iba. May namemeke ng mga dokumento. May nagbubura sa bakas ni Lydia. Binubuo na namin ang kaso, sabi sa akin ng detective. Unti-unti, bawat piraso ay nagtutugma. Malapit na tayong magkaroon ng sapat na ebidensya para arestuhin siya. Lumipas ang isa pang linggo. Isang linggo ng pag-aalala, ng takot, ng mga gabing walang tulog. At pagkatapos, isang umaga, tumunog ang aking telepono. Si Detective Reyes, apurado ang kanyang boses. Ginang Elena, kailangan ninyong pumunta sa presinto. Ngayon na, tungkol ito kay Angela. Huminto ang tibok ng puso ko. Anong nangyari? Natahimik siya sandali. Sinubukan niyang tumakas. Ano? Nahuli namin siya sa airport. May mga ticket siya para sa sarili niya at para kay Isabel. Paalis na sila ng bansa. Nagbihis ako sa loob ng 5 minuto. Sumama sa akin si Gloria. Pagdating namin sa presinto, naghihintay na ang detective. Dinala niya kami sa isang observation room. Sa likod ng isang salamin, nakita ko si Angela. Nakaupo sa isang silya, nakaposas. Kumalat na ang kanyang makeup, magulo ang kanyang buhok. Inaresto namin siya 2 oras na ang nakalipas, paliwanag ng detective. Nang subukan niyang dumaan sa airport security, umalarma ang aming sistema. Mayroon siyang mga pekeng passport para sa sarili niya at sa bata at may dala siyang 25 milyong piso na cash na hinati-hati sa iba't ibang maleta. Ang pera mula sa insurance, ang pera ng anak ko. Nasaan po si Isabel? Desperado kong tanong. Nasa pangangalaga na siya ng DSWD. Ayos lang siya. Takot, pero ligtas. Kakailanganin nilang pumunta kayo para magpakilala bilang lola niya. Para makita kung maaari siyang manatili sa inyo pansamantala habang inaayos ang lahat ng ito. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ligtas si Isabel, malayo kay Angela, at maaari ko siyang makasama. Maprotektahan, gaya ng dapat kong ginawa noon pa man. Gusto ko na po siyang makita, sabi ko. Tumango ang detective. Siyempre, pero bago iyon, kailangan ninyong makita ito. Ipinakita niya sa amin ang isang recording mula sa interrogation room. Sa recording, si Angela ay nakaupo sa tapat ng isa pang detective. Nakakrus ang kanyang mga braso, matigas ang kanyang panga. Wala akong sasabihin, gusto ko ng abogado. Kalmado ang detective na kumakausap sa kanya. Papunta na siya. Pero habang naghihintay tayo, bakit hindi mo ipaliwanag kung bakit ka sinusubukang tumakas ng bansa na may dalang 25 milyong piso na cash? Hindi sumagot si Angela. Nagpatuloy ang detective. May ebidensya kami, Angela. Mga mensahe, mga litrato, mga bank transfer. Alam na namin ang tungkol kay Hector. Alam na namin ang tungkol kay Lydia. At alam na namin ang tungkol kay Mateo. Lahat. Nang marinig ang pangalan ni Mateo, nag-angat ng tingin si Angela. Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata. Isang madilim na bagay. Wala kayong alam, sabi niya sa isang malamig na boses. Wala kayong kayang patunayan. Ngumiti ang detective. Ah, talaga ba? Nasa amin ang teleponong itinago mo sa kumot ni Isabel. Ang parehong teleponong itinapon mo sa basura, sa pag-aakalang walang makakahanap.
Nasa amin ang mga mensahe kung saan pinaplano mo ang pagpatay sa iyong asawa. Nasa amin ang mga transfer ng pera kay Hector Morales. Namutla si Angela. Ang telepono. Paano? Napahinto siya. Nalaman niyang nadulas siya. Sumandal ang detective. Ang biyenan mo ang nakahanap, si Elena, ang babaeng inagawan mo ng anak, ang babaeng siyang mag-aalaga ngayon kay Isabel, habang ikaw ay nabubulok sa kulungan. Ang ekspresyon ni Angela ay nagbago mula sa takot, patungo sa matinding galit. Yung matandang pakialamera na iyon, alam kong hindi ko siya dapat pinalapit sa bata. Alam kong may ginagawa siyang hindi maganda, kaya gusto ko nang umalis, bago pa mahuli ang lahat. Umalis? Tulad ng pagpapaalis mo kay Lydia Torres? Ang pangalan ay parang isang bomba. Natahimik si Angela. Hindi ko alam kung sino ang sinasabi mo. Naglabas ng litrato ang detective. Si Lydia, bata, nakangiti, buhay. Si Lydia Torres, ang tunay na ina ni Isabel, ang babaeng nawala 4 na taon na ang nakalipas, ang parehong babaeng natagpuan naming patay sa isang lote na pag-aari ng kumpanya kung saan nagtatrabaho ang kasabwat mong si Hector. Napapikit si Angela. Gusto ko ng abogado, wala na akong sasabihin. Sumandal ang detective. Bahala ka. Pero hindi ito mawawala. May sapat na kaming ebidensya para ikulong ka sa double homicide, fraud at pamemeke ng mga dokumento. Gugugulin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa kulungan. Natapos ang recording, tumingin sa akin si Detective Reyes. Hindi pa rin siya umaamin, pero aamin din siya. Ang mga ebidensya ay napakatibay. Anong mangyayari kay Hector? Tanong ko. Inaresto na rin namin siya. At nagsasalita na siya. Sinasabi niyang si Angela ang may kasalanan ng lahat. Na minanipula lang siya. Natakot siya kay Angela. Hindi ako nagulat. Ang mga duwag ay laging sinasalba ang kanilang sarili. Ayon kay Hector, nilapitan siya ni Angela 4 na taon na ang nakalipas. May relasyon sila. Pagod na raw si Angela sa kanyang pagsasama kay Mateo. Boring daw at controlling ang anak ko. Gusto niya ng ibang buhay. Iminungkahi niya ang plano. Itulak si Mateo sa hagdan, gawing mukhang aksidente. Bilang kapalit, paghahatian nila ang pera mula sa insurance. Sa una, tumanggi raw si Hector, ngunit kinumbinsi siya ni Angela. Ipinakita sa kanya ang mga papeles. 25 milyong piso. Nangako siya ng 10 milyon para kay Hector at isang buhay na magkasama sila. Tinanong ni Gloria ang tungkol kay Lydia. Doon naging mas madilim ang kwento. Ayon kay Hector, nakilala ni Angela si Lydia sa ospital kung saan sila nagtatrabaho. Pasyente si Lydia, mag-isa, walang pamilya, walang pera. Nakita ni Angela ang isang pagkakataon. Naging kaibigan niya si Lydia. Inalok ng tulong. Nang manganak si Lydia, kinuha ni Angela ang sanggol. Nagpanggap siya kay Mateo na siya ang nanganak. At si Lydia, binigyan daw siya ni Angela ng gamot pampatulog. Dinala sa lote. At doon, pinatay niya. Ang parehong paraan na ginawa niya kay Mateo. Pinsala sa ulo. At ang ama ni Isabel? Isang technician sa laboratorio sa parehong ospital. Siya rin namatay. 6 na buwan pagkatapos mawala si Lydia. Isang aksidente sa sasakyan. At sino ang unang dumating sa pinangyarihan? Si Angela. Naniniwala ang mga pulis na siya rin ang pumatay dito. Isang halimaw. Hindi lang isang mamamatay tao, isang halimaw. Habang iniimbestigahan nila ang bahay ni Angela, may natagpuan silang isang sekretong safe sa likod ng isang bookshelf sa basement. Sa loob, naroon ang lahat. Mga hard drive, mga dokumento, mga video, ang personal na archive ng kanyang mga krimen. Sa isang video, nagsasalita si Angela sa kamera. Malamig ang boses, walang emosyon. Kung may nanonood nito, ibig sabihin na huli na ako. Pero gusto kong malaman ninyo. Wala akong pinagsisisihan. Inalis ko ang mga hadlang. Kinuha ko ang nararapat sa akin. Doon, sa harap ng ebidensyang iyon, gumuho ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Wala na siyang takas. Ang paglilitis ay isang sirko, puno ng mga mamamahayag, mga usisero, at mga pamilya ng iba pang mga biktima ni Angela na ngayon lang lumitaw.
mga matatandang pasyente sa ospital na namatay sa kahinahinalang paraan, lahat ay konektado sa kanya. Nasa unang hilera ako. Gusto kong makita niya ako. Gusto kong malaman niya na hindi siya nagwagi. Pumasok si Angela sa courtroom, nakaposas. Iba na ang itsura niya. Wala nang makeup, wala nang perpektong buhok. Isa na lang siyang kriminal na haharap sa kanyang kaparusahan. Nagtagpo ang aming mga mata. Sa isang segundo, nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Galit dahil nahuli siya. Nagsimula ang paglilitis. Ang piskal ay nagpresenta ng lahat ng ebidensya. Ang telepono, ang mga video mula sa safe, ang mga testimonya, tumestigo si Hector, umiiyak. Ikinuwento niya ang lahat, kung paano nila pinatay si Mateo, kung paano nila pinatay si Lydia. Ang buong courtroom ay tahimik, nangingilabot. Sinubukan ng abogado ni Angela na siraan si Hector, ngunit huli na ang lahat. Ang paglilitis ay tumagal ng 3 linggo, sa huli ang jury ay bumalik na may hatol. Sa kaso ng pagpatay kay Mateo Santos, ang nasasakdal ay napatunayang guilty. Sa kaso ng pagpatay kay Lydia Torres, ang nasasakdal ay napatunayang guilty. Sa kaso ng pagpatay kay Adrian Wells, ang nasasakdal ay napatunayang guilty. Sa kaso ng pagpatay sa 3 matatandang pasyente, ang nasasakdal ay napatunayang guilty. Guilty. Sa lahat ng 6 na kaso, tiningnan ko si Angela. Walang emosyon sa kanyang mukha. Parang tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Nagsalita ang hukom. Si Angela Reyes ay hinahatulan ng 6 na magkakasunod na habambuhay na pagkabilanggo nang walang posibilidad ng parol. 6. Na. Habambuhay. Na. Pagkabilanggo. Napapikit ako. Tapos na. Hindi na siya kailanman makakalabas ng kulungan. Hindi na siya kailanman makakapanakit ng iba. Ang hustisya ay naibigay na. Ngunit hindi ako nakaramdam ng saya. Isang malaking kalungkutan lamang dahil walang anumang hatol ang makapagbabalik sa aking anak. Pagkatapos ng paglilitis, lumapit sa akin si Detective Reyes. Hustisya, sabi niya. Tumango ako. Oo, ngunit sa anong halaga? Inilagay niya ang isang kamay sa aking balikat. Nailigtas ninyo si Isabel. Iyon ang mahalaga. Binigyan ninyo siya ng pagkakataong magkaroon ng normal na buhay. Tama siya. Si Isabel. Si Isabel ang mahalaga ngayon. Samantala, nakuha ko na ang pansamantalang kustodiya kay Isabel. Ligtas na siya sa aking piling. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, siniguro kong malayo siya sa gulo. Ang bata ay nasa akin na. Ang halimaw ay nasa kulungan na. At ang laban ay sa wakas, tapos na. Ngunit ang paghilom ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang mga taon. Ang mga buwan ay naging taon. At ang mga taon ay naging isang buong buhay. Si Isabel, ang aking munting Isabel, ay isa ng dalaga. Isang matalino, mabait, at magandang dalaga. Siya ngayon ay nag-aaral ng medisina sa kolehiyo. Gusto niyang maging isang pediatrician, sabi niya. Gusto niyang tulungan ang mga batang tulad niya. Mga batang nakaranas ng hirap at nangangailangan ng pagkalinga. Ipinagmamalaki ko siya, higit pa sa aking inaasahan. Nang siya ay nasa tamang edad na, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang buong katotohanan. Umiyak kami ng magkasama. Nagtanong siya, nagalit siya. Ngunit sa huli, naintindihan niya at niyakap niya ako ng mahigpit. Salamat po sa pagligtas sa akin, Lola Mama, bulong niya. Ikaw ang nagligtas sa akin, apo ko, sagot ko. Isang hapon, ilang buwan na ang nakalipas. May inabot siya sa aking isang regalo. Nakabalot sa isang magandang papel. Buksan niyo po, sabi niya na may ngiti sa kanyang mga labi. Dahan-dahan kong binuksan ang balot at sa loob, ang mga luha ko ay kusa ng tumulo. Isang kumot, isang bagong kumot, kulay mint green, ginanchilyo, halos kapareho ng kumot na ginawa ko para sa kanya noon. Ako po ang gumawa niyan, sabi niya. Nag-aral po akong maggansilyo. Gusto kong likhain muli ang kumot na nagbuklod sa atin, ang kumot na nagligtas sa aking buhay. Niyakap ko siya. Ang puso ko ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Ang lumang kumot, ang kumot na naglalaman ng katotohanan,
ay nakatago pa rin sa aking aparador. Minsan kinukuha ko ito. Tinitingnan. Ito ang naging susi sa katarungan. Ngunit ang bagong kumot na ito, iba ito. Wala itong tinatagong lihim. Wala itong dalang sakit. Ang tanging nakatahi sa bawat hibla nito ay pag-ibig. Isang purong pag-ibig mula sa isang apo para sa kanyang lola. Ang lumang kumot ang nagsimula ng lahat. Ngunit ang bagong kumot na ito ang nagsasabi na kami ay naghilom na kami ay nakabangon na. Gabi-gabi, kapag ako ay natutulog, ang bagong kumot na ito ang aking kayakap. Ipinapaalala nito sa akin na kahit gaano kadilim ang nakaraan, palaging may pag-asa, palaging may liwanag, palaging may pag-ibig na mananaig. Ang hustisya ay naibigay na para kay Mateo, para kay Lydia at sa lahat ng mga biktima. Si Angela ay nasa lugar kung saan siya nararapat. At kami ni Isabel ay narito, magkasama. Bumubuo ng isang bagong buhay na puno ng pag-asa at kaligayahan. Isang buhay na pinangarap para sa amin ng mga nagmamahal sa amin mula sa langit. Ito ang aming kwento, isang kwento ng dalawang kumot, dalawang buhay, at isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng isang pag-ibig na mas matibay pa sa anumang kasinungalingan. Isang pag-ibig na kayang lampasan ang lahat.